sa hindi magtugma ang schedule, hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Chris na mamarkahan ang pambansang kamao. Kaya laking gulat na lang ni Chris nang imbitahan siya ng boxing champ na sumama sa bago nitong negosyo. Malapit nang buksan ang Manny Pacquiao Merchandise and Tattoo Shop sa Los Angeles, California. At si Chris ang magiging pangunahing tattoo artist dito. Para kay Chris, wala namang gaanong pagkakaiba sa proseso ng pagtatattoo sa Pilipinas at sa abroad. Pero para sa mga nagsisimula pa lamang sa pagtattoo, isa lang ang payo ni Chris. Mag-practice kayo from another reputable tattoo artist para matuto kayo the right way. And then sa mga nagtatattoo na pasisimula pa lang ng tattoo, just keep doing what you're doing. Be passionate about it. Mahalin niyo yung ginagawa niyo. Hindi lamang sa Amerika umaabot ang ating mga batikang tattoo artist. Meron ding nakapagtrabaho sa Hong Kong at doon ipinamalas ang kanilang talento. Si Johnny Lau, isang siklista at maituturing na isa sa pinakamahusay na tattoo artist sa Pilipinas. Nagtapos siya ng kursong Fine Arts sa UP Diliman kung saan nakuha pa niya ang Best Thesis Award. Ang thesis niya, magtato ng isang baboy. Technically, yung baboy kasi siya yung closest sa kulay ng balat ng tao. And yung surface and yung texture. Isa siya sa sacrificial animal sa mga katutubo. Si Johnny ang unang Pinoy na kinuha ng Tribal Gear Hong Kong upang magdisenyo para sa kanila. After a year, kailangan ng magkaroon ng iba pang Pinoy doon. So ako yung naging daan para sa ibang Pinoy na makapagtrabaho din doon. Maliban sa pagtatattoo, ginamit niya ang kanyang panahon sa Hong Kong upang makakuha din ng ilang mahahalagang aral. Marami ako natutunan, like, naging mas malinis ako, naging responsible ako lalo na sa mga basura kasi iba yung culture nila doon eh. Saka sa pakikitungo sa ibang klaseng, sa mga races. Kasi mga kliyente doon, iba-ibang tao eh. Mga turista, may mga locals. Ngayon, balik Pilipinas na si Johnny. Layunin niyang mapalaganap ang tama at malinis na paraan ng pagtatattoo. Nade-develop ko yung skills ko and nasi-share ko sa mga mas bata or mga nag-uumpisa pa lang sa tattoo industry. And to, more on education. So, marami ako nasa-sharean. So, yun yung kagandahan dito. Hindi ko siya tapusin. Tulad ng mga kwento at litrato, nagsisilbing alaala ang mga tattoo. Isa itong imahe ng ating personal na kasaysayan. Kaya mahalagang pag-isipan ng gusto at irespeto parehong ang katawan at ang tattoo. Ika nga nila, think before you ink. At para sa mga batikang tattoo artist tulad ni Chris at Johnny, nananatiling isang tinig ang pagtatattoo. Inaaral, pinagdadalughasaan, at bawat obrang kanilang nililikha saan man sa mundo ay binabandila ang galing ng Pilipino. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Maaari rin po kayong bumisita sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.